Resurrection Sunday. Yan yun. And yung kung mapapansin niyo po, yun yung katabi niyo. Yan. Pag napapainin po yan, nandun po yan sa sunrise kanina. Pagpasensyahan niyo na po, di ba? Pero it's so blessed po. And kanina nakasama po natin yung karamihan po sa inyo. And we're so blessed din kasi magkakasama din po tayo ngayong umaga. Tama po? Yan, batiin niyo yung katabi niyo ng good morning and happy Resurrection Sunday. Yan. Yan po. And today, ngayon po ay hindi muna po natin sasagasaan o pag-uusapan yung ating pinakang message series. And ngayon po ay natatanging araw. Kasi ngayon po ay sunrise and resurrection po ngayon, di ba? And to give you an background po na noong mga nangyari nitong mga nakalipas na araw. Yan. Bakit ba natin dapat alalahanin, balik-balikan yung araw na to? Kasi a few days ago, may mga nangyari po, and nakalagay din naman po sa Bible. Di ba? We all know that the Lord, according sa Bible, is bago siya nabuhay ulit, may nangyari muna. Siyempre siya ay, sige, samahan niya ako, siya po ay pinahirapan, pinarusaan, tapos pinako. Then, on this third day, ay siya po yung muling nabuhay. Kaya ganda muna, di ba? Pero, kung titignan po natin, of all those years na nakalipas, di mo po kayo na-amaze that mula nung namatay at muling nabuhay po ang Panginoon, mula doon sa mga tagasunod niya po ay dumami ng dumami. Di po yan from 12, nagdagdagan sila. Eh kung titignan niyo po doon sa Book of Acts, grabe po yung naging impact nun. At kung titignan po natin sa kasalukuyang panahon po natin, sabi po ng statistics, for almost 2.3 billion people daw is claiming to be a follower of Jesus Christ. Ganun na po karami ang nagko-confess, nagsasabi na tagasunod sila ng Panginoon. At ang dami na po nakakarinig, ang dami na po nakakaalam about sa Panginoon. Alam niyo po kung ano yung naging pinakang driving force na the resurrection. Yun po yung pinakang kaya naging maingay, kaya naging buhay, kaya naging nakilala ang Panginoon kasi po dahil sa resurrection. And for this morning, ang pag-uusapan po natin is the message, the resurrection. Takot ba saan yung resurrection? Resurrection tayo ng resurrection. Pag-uusapan po natin yan. At samahan niyo po ako, kung may mga Bible po kayo, and buksan po natin sa Book of Luke. Luke chapter 24, at tayo po tayo lahat to give reverence po sa salita ng Panginoon. Luke chapter 24, ganito po gawin natin. Ilang verse lang naman po yan, ay gawin po natin ay salitang pagbasa. Luke chapter 24, verse 1 to 9. Yun, nakita nyo na po ba? Yan. So, ang gawin po natin, ako po magbabasa sa verse 1. Then, tutugon po kayo sa verse 2. Okay? And then, on verse 3, ako ulit. Then, sa verse 9 po, pagka sa verse 9 na po tayo, ay sabay-sabay po natin babasahin. Okay po? Luke chapter 24, verses 1 hanggang 9. Verse 1 po, ito pong sabi, "But on the first day of the week, at the early dawn, they came to the tomb, taking the spices that they had prepared." Verse 2. But when they went in, they did not find the body. Verse 4 po. The women were terrified and bowed their faces to the ground. But the men said to them, "Why do you look for the living among the dead? He is not here, but has risen." Verse 6 po. "He is
that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified. And on the third day, rise again. Verse 8 po. Sabay-sabay ko natin basahin verse 9. And returning from the tomb, they told all this to the 11 and to all the rest. Ang Panginoon po ang madakilan sa kanyang salita. Manalangin po tayo. Mapagpala namin Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon. Higit 2,000 taon na po ang nakakaraan ang ginawa mo po sa krus ng Calvary. At muli, Panginoon, ginugunita namin yung pag-alaala sa muli mo pong pagkabuhay. Hayaan mo po, Panginoon, mangusap ka, itago niyo po sa inyong likuran, ang kapahayagan mo po ang mangusap sa inyo. Kayo po ang may taas, madakila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Mali na po tayo makaupo. Pagpasensyahan niyo na po, medyo naduduling po ako eh. Sign of aging na daw po. Okay, so let's go back po dun sa pinag-usapan natin. The message of resurrection. Tatlong bagay lang po. Okay? Na ano ba yung pinapatungkulan ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Tatlong bagay lang po. Mabilis lang po tayo. Una, pinapatungkulan po that Jesus is alive. Buhay po ang Diyos. Ano po? May mga ilang verses tayo babasahin. Matthew chapter 16, pakipost namin. Sabi po dyan, from that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hands of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed on the third day, be raised to life. So sinasabi dyan, sinabi ng passage, sinabi ng book of Matthew, that si Jesus ay daraan sa paghihirap, ipapako, and then on the third day, siya daw ay mabubuhay. Okay? May pinatutunan pa rin pang verse yan. Is pang verse yan. Then sabi niya, when they came together in Galilee, he said to them, the Son of Man is going to be delivered in the hands of men. They will kill him. On the third day, he will be raised. In short, sinasabi lang po, pinapakita po ng mga passage na yan, na ang Panginoon po ay hindi nanatiling patay. Babasagin po natin ng konti yung maling pananaw po natin. Minsan kasi, ang akala ng karamihan sa atin, pag tuwing Holy Week, namamatay ang Panginoon. Then on the third day, muli siya nabubuhay. Matagal na pong buhay ang Panginoon. Okay? Matagal na po siyang buhay. Bakit natin sinisilip? Inaalala po natin, binabalikan yung bagay at dakilang araw ngayon na ginawa ng Panginoon. Hindi natin siya pinapako ulit. Hindi natin siya binubuhay ulit kasi matagal na pong buhay. He was raised. Matagal na siyang binuhay at nabuhay. So, hindi natin siya sinasabi na patay na naman ng Panginoon ngayong araw, bawal ang karne. Di ba? Pero yung kinakainan namin doon, may karne sila. Di ba? Pero hindi nga sa'yo, minsan nandun tayo sa ganung kaisipan that ang Diyos ay namamatay. Hindi po siya patay. Siya po ay buhay, nabuhay, at nanatiling buhay. Sabihin niyo po sa katabi niyo, buhay ang Panginoon. Buhay siya. Okay? So kung buhay ang Panginoon, saan siya? Sige, tatanungin ko, no? Kung nabubuhay ang Panginoon, so nasaan siya? May ilang bagay po tayong nakita dyan. Sa book of Hebrews chapter 12, 10, verse 12. Sabi po dyan, but when this priest had offered for all time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of God. Nasaan daw po ang Panginoon? Kasama ng Diyos. At the right hand. Okay? Seated at the right hand of God. So ano ba sabi ng Hebrews 7:25? Next natin kuya. So sabi dyan, therefore he is able to save completely those who came to God through him because he always lives to, ano po? Intercede for them, making intercessions for us. Siya yung tagapamagitan. Ang tao ay hindi makalapit sa Diyos
ang Panginoong Yesus ang naging daan. Hindi na tayo lalapit sa ibang tao kung kanino ba. Kay Lord na mismo. At siya yung naging way. Kaya nga sabi niya ng passage pa, I am the way, the truth, the life. So ibig sabihin, pinapasabit niyo dyan, ako yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ako yung gumawa ng paraan, ng daan. So hindi lang yun. Sabi din ng John 14, verse 1 to 3, basahin natin. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I told you that I'm going to prepare a place for you. Ano siya sabi dyan? He is preparing a place para sa atin and waits for the Father's plan to be complete before He returns. Wow! Ihinayahanda pala ng Diyos yung tahanan ng bawat mananampalataya. Okay? So yun yung ginagawa kayo ng Panginoon. He's seated on the right hand of God, making intercessions for us and preparing heaven for us. Nandiyo lang Panginoon. Okay. So ngayon, ano ba yung gusto patukuyin ng resurrection? Not only that Jesus is alive, Jesus paid our sins and were forgiven. Sabi ng 1 Peter, ang pakita nga po. 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sabi diyan, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. Okay, from the empty way of life handed down to you from your ancestor, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Ang Panginoon po ang nagbayad ng ating pagkakautang, ng ating pagkakasalan. Okay? Binayaran po yan ng ano, ng silver ba? Ng gold? No! Ang sabi po ng verse, by His precious blood. So yun pala yung gusto ipakita ng resurrection, na yung utang natin, yung kasalanan natin ay, ano po? Bayad na. Someone paid for your debt. Yung utang natin na kasalanan. Sa mundo pong ito, sa mundong ibabaw, pag ang tao po ay may pagkakautang or may pagkakamali, meron pong kapalit yun or merong kaparusahan na ginagawa. Tama? Ibibiting, ikukulong, kasi may nagawang pagkakamali. And ang Panginoon po, sabi ng Bible, yung kasalanan na meron daw tayo, merong kaparusahan yun. Sabi ng Bible, death for the wages of sins. Sabi po ng Bible, sin. For that one sin, for that isang kasalanan lang, diretso impyerno tayo. But someone paid it. May nagbayad. At ang pinagbayad, sabi ng 1 Peter, ano daw po? The precious blood of Jesus. Yun po yung gusto ipakita nun. Na merong nagbayad ng pagkakautang natin sa ating pagkakasala. Na sa kabila ng nagawa natin pagkakamali, sa kabila ng nagawa natin pagkakasala, ang Panginoon at Diyos ng mga Diyos, binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ang tanong is this, tatanggapin mo na lang. Nasa atin na lang kung tatanggapin natin o hindi. Kasi nandun na bayad na Ang gagawin na natin, kukunin na lang natin. Pero gusto natin maintindihan ngayon that yung mensahe ng resurrection na yun is binayaran ng Diyos ang pagkakasala na meron tayo ng kanyang dugo. Kaya kung inaisip mo, kung inaalala mo na napakabigat na ginawa mong pagkakamali, parang wala nang magpapatawag sa akin, hindi ang Panginoon. Nakatapatawarin ka. Sinabi ng verse, binayaran na naman.
matindi pa doon, may isa pang verse sa Hebrews din. Sabi ng book of Hebrews, your sins and iniquities I will remember no more. Hindi ko na alalahanin yun once you confess at lumapit sa Panginoon. Hindi ko na alalahanin yun. Ang ganda yan, no? Yung ginawa ng Panginoon, one time, big time. Yung ginawa niya sa atin, parang, okay na, sibyado na. Isang bagay na nakakatuwa po. Isang bagay na nakakagala. Isang bagay na katotohanan na ang sarap tanggapin. Kasi yung ginawang pagbabayad ng Panginoon, isang one time na yun. Kaya ulitin ko yung tanong sa atin, gaano natin paniniwalaan po yung bagay na yun? Do we take it for granted na lang ba? And tayo mamumuhay doon sa ating always pa rin. Pero the truth is, nagbago na. Ang kailangan mo na lang gawin, ang kailangan na lang natin gawin na ito, kilalanin, tanggapin yung bagay na yun. So the message of resurrection, Jesus is alive, Jesus paid our sins, and pangatlo, Jesus' resurrection gives us hope. Ganda ng kanta natin ngayon. Hindi po kami nag-usap ni Brother Erwin. Ang galing talaga ng pagkilos ni Brother. Sabi ng kanta, our living hope. Pag tinagalo natin mas maganda, buhay na pag-asa. Kaibigan, kapatid, defeated ka ba ngayon? Problemado ka ba? Hindi mawawala yan, pero isang bagay na kagandahan sa Panginoon at pinakita niya po sa muli ng pagkabuhay. Meron tayong buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa na binigay niya po sa atin. Na kung tayo parang nasa dead end na tayo ng buhay natin, na kung tayo parang nasa wala na, God gave us yung hope na yon. Hindi lang yung hope na yon, tinanggal na din yung hope sa atin, yung guilt ng sin. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 7, yung kapangyarihan ng kasalanan. E kung titignan din natin doon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55-58, yung sabi nga, "O death, where is thou sting?" Nasaan yung kamandag ng kamatayan? So ibig sabihin, hindi lang tayo pag namatay magiging bula, magiging patama sa lupa. Hindi. May hope that someday mayroong bagay na hinanda ang Panginoon, makakasama ko siya, kasama ng mga pamilya kung nakunan sa akin. Yun yung hope. Yun yung magandang pag-asa. At ang pinakamagandang pag-asa, na kahit kasalukuyan na tayo'y buhay pa, binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. He's the living hope. At kung titignan niyo po yung verse na yun, yung binasa natin, sabi ng mga, ba't hinahanap yung si Jesus? Ano ba yung sinabi sa inyo? Sabi sa verse 6, He is alive. He has risen. And yun yung bagay na maganda sa resurrection ng Panginoon. Of all the teachings na meron sa mundo that claim na sila ang tagapagligtas, isa lang po nabuhay. At nag-claim na nabuhay. At maraming nagpatotoo na nabuhay. Ang Panginoong Jesus lang po. And that's the hope na masarap kapitan. Kasi of all the teaching, sabi natin, kung ano man yun. Magandang teaching, pero si Jesus lang po ang nabuhay. Yung kaibahan niya. Yun yung napakagandang pagsandigan. Yun yung masarap hawakan. Kasi He conquered death. Yung napaka-imposible sa tao, ginawang posible ng Diyos. And
to give you an idea, kung nasa sa atin siya, kung nasa sa kanya ka, di, ang sarap ng ano mo. I use the word backer. Ang sarap ng kasanggam mo. Kasi yung imposibleng bagay ginawa niya. So yung sitwasyon na meron tayo ngayon, yung pagsubok na meron tayo ngayon, yung pinagdaraanan natin na meron tayo ngayon, sabi nga ng Panginoon, nalampasan ko na yung mas yung napaka-imposible na nalampasan ko na. So isang bagay po na binibigay sa atin, that merong buhay na pag-asa. So the message of the resurrection, He is alive, Jesus is alive, Jesus paid our sins, gives us hope. So, ngayon, ano ang kailangan kong gawin? Ngayon, alam ko na, tingnan po natin yung verse 6. Diyan po tayo dun sa verse po natin. Sabi mo yun sa verse 6, Luke chapter 24, verse 6. Sabi po dyan, remember how He told you why He was still in Galilee. Ano ba yung teaching na sinasabi ni Jesus? Ngayon, binasa natin sa Matthew kanina. Sinabi ni Jesus na darating ang panahon, papahirapan ako, darating ang panahon, ipapako ko sa cross, pero huwag kayong magbulumihanan, on the third day, mabubuhay ako. So yun yung teaching na sinasabi ni Jesus. Pero during that time, ang mga mananampalataya kasi, after ni Jesus mapako, anong ginawa ng mga mananampalataya dito, yung the disciples itself, anong ginawa po nila? Nagkanya-kanya sila, nagtatago, kasi thinking, kami na ang susunod. So, in short, yung mga disciple dito ay nagugulumihanan, nalilito, natatakot, kinakabahan na. Pero sabi sa kanila nung mga lalaki dito, ano ba yung tinuro sa inyo ng Panginoon? Ano ba yung tinitch niya sa inyo? Ano ba yung bagay na inalala niya sa inyo? And kung titignan po natin yung word na remember, sa regular meaning niya, sabi dito, something to call to mind. Hindi yung ibig sabihin nun. Pero the deeper meaning niya, on the original language, ito po ibig sabihin. It means paying close attention. Being cautious of something. Parang ganito po yan. Sa mga naka-experience pong mag-drive at nagdadrive, bisikleta man, motor man, kotse man, anything, basta na-experience nyo na pong mag-drive, ano po yung kailangan nating maging cautious tayo? Yung dapat nating pinagbibigyan ng tuon. Kaya po, yung ating dadaanan. Kaya sabi nga ng mga be a defensive driver. Diba? Tingnan mo yung kaliwat kanan mo. Bago ka liliko, tingnan mo muna. Use your signal light. Bakit sinasabi yun? Bakit tinuturo yun? Bakit may mga ganong paalala? Para ipaalala na pag hindi mo ginawa, mapapahama ka. Pag hindi mo innovate, pag hindi mo ginawa yung ganitong guidelines, baka ma-accidente ka o may nga hindi maganda. So you need to pay attention sa bagay ko, sa instruction na ito. And the same way, yun yung sinasabi dito, the word remember. You need to pay attention doon sa sinabi ko, sa tinuturo ko, sabi ng Panginoon. Ano ba yung tinuro sa atin ng Panginoon? Ano ba yung bagay na katotohanan ibinigay niya sa atin? And that truth, we need to pay attention to that. Kasi pag hindi po tayo nag-pay attention, just like the disciples, just like the followers ng panahon ni Jesus Christ after niya mapako, magiging naguguluhan tayo. Hindi natin alam ang gagawin natin. And the best example ay si Peter. Anong nangyari kay Peter po? Nung sobrang confused siya, anong nangyari kay Peter?
After na lang pinagkalulo si Jesus, ano na ginawa niya? Bumalik siya sa dati niyang ginagawa. And that's the worst thing na pwede yung mangyari sa atin. Hinamon na tayo ng Panginoon mula sa putik ng kasalanan. Hinamon na tayo sa dati natin kinalalagyan. Pero dahil hindi tayo nag-pay attention dun sa mga bagay na tinuturo niya, sa mga bagay na teaching niya, babalik tayo dun sa dati natin gagawa. Na ginawa ni Peter, nang-isda po ulit, di ba? Yun yung nakakatakot. Yun yung isang bagay na nakakakaba sa atin. When we lose the focus, when we lose to remember yung bagay na tinuturo ng Panginoon. Eh sabi nung apat na tao dito, remember His teaching. Alalahanin niyo yung tinuro sa inyo. Alalahanin niyo yung bagay na ipinapaaral sa atin ng Panginoon. Yun yung maganda, di ba? Kasi the worst thing, when we forgot those things, babalik tayo doon sa dati natin kinalagay na ayaw na natin balik-balikan. Pero the truth is yun. Kasi bakit? Kasi tayo nag-pay attention. Hindi tayo nag-focus. So we need to remember. Ang ginagawa po natin, di ba, sa lagi nila, sabi nila, sa mga bata po, na pag nag-take ng exam, ano po yung ginagawa lagi? Para maalala nila yung isang bagay na tinuro sa kanila sa klase, ang ginagawa? Nire-review. Ano po yun? Nag-cramming ba yun? Cramming? Ba? Cramping. Diba? Cramming yung yung may exam bukas at ngayong gabi lang nagbabasa. Sa Bible school po dati, pag nagliliwanag yan, gumagawa naman daw po yan ng devotion. Kasi kailangan kasi ay di ba. Pero ano sinasabi natin dito? Minsan ganun tayo At the worst things, minsan doon lang tayo, minsan nagkakaroon ng may problema na ako. Okay naman yun, pero pinakamaganda is gawin po natin mga regular days. Kanina po dun sa sunrise service, isang bagay po agad yung tumimo sa akin. Si Pastor Don po kanina, sasalita po, sabi niya. Itong oras na ito, yung time niyo na nag-quiet time ka na kayo, sobrang aga. Sa akin po kasi, ang quiet time ko, quiet na talaga kasi paggabi na Yun po yung quiet time. So I was reminded, kasi kaya mo naman pala. Kaya mo pala ng madaling araw. Pero yung sinasabi natin, it's a good habit na i-habit natin na lagi natin inaalala at kinukuha yung pangungusap ng Panginoon para paalalahanan tayo na ito ang dapat natin gawin. Kasi pag hindi natin po ginawa, the worst thing, we will return doon sa dati natin ginagawa. And that's the worst thing na pwede po mangyari sa atin. So we need to remember that's true. Pangalawa po, verse 9. So from verse 7 to verse 8, dun po sinabi kung ano yung mga teachings ni Lord. Verse 9, sabi po dito, and returning from the tomb, they told all this to the 11 and to all the rest. We need not only to remember this truth, we need to testify this truth. Hindi mo lang ikip yan. Hindi mo lang sarili niyan. Hindi lang para sa atin yan. You need to testify. Ipatotoo mo. Alam niyo po kung bakit naging epektibo yung early Christians during sa Book of Acts. Kasi po yung patotoo. Kung ako pong tatayo dito at magsasabi na buhay si Queen Elizabeth, hindi kayo maniniwala. O siguro may maniniwala, pero majority ng tao dito, medyo magdududa kayo. Nabawal. Pero kung
isa dito ay mag-claim at magsabi, buhay si Queen Elizabeth. Medyo magkakaroon ng power, tama? And that's the power ng bagay. Kasi nung nag-ascend si Jesus Christ, ang dami kong nakakita eh. Ang dami naka-witness. Ang dami naka-witness nung pinako siya. Ang dami naka-witness nung pinahirapan siya. Ang dami naka-witness nung muli siya nagpakita. So, they testify. Sabi sa Book of Acts, hindi nga nag-preach si Peter eh. Tinestify na lang yung bagay na nakita niya, nasaksiyan niya, na-experience niya. And yun din yung kailangan po natin gawin. Of all the message na meron ng resurrection, ang gusto ng Panginoon sa atin, ang gusto ng Diyos, na-testify mo yan. I-share mo din yan. Hindi lang ikaw ang makakaalam yan. Eh sabi dito, anong sabi sa verse 9? Sinabi nila sa 11 disciples, nagugas kasi yung isa kaya 11 na lang eh. So, sinabi nila sa 11, and sabi ba, to all the rest, sa iba pa. Hindi lang doon sa natirang disciples, bagkus sa lahat na sumusunod pa. And they began a great awakening ng panahon na yun. Dahil po, anong ginawa ng mga taong nakakita ng sakit? They testify. Nagpatotoo sila. Diba? Nagpatotoo sila na ang Panginoon ay muling nabuhay. Hindi lang nila pinatotohanan na ang Panginoon ay pinahirapan. Hindi lang nila pinatotohanan na ang Panginoon ay Diyos. Hindi nila pinatotohanan lang na ang Panginoon ay napako. Bagkus ang pinaka-konkreto at matibay na pinatotohanan nila that Jesus is alive. Buhay ang Diyos. Buhay po ang Diyos. Hindi po siya nanatiling patay. Hindi po siya mamamatay ulit sa 2025. 2,000 years ago po, buhay na po ang Panginoon. At forever, buhay po siya. Hindi siya mamamatay. Yun po yung kailangan natin ipatotoo. Yun yung kailangan natin ibahagi. So for all the message of the resurrection, may kampanin tayo bilang mananampalataya. Remember this truth and testify this truth. Yun lang po yun. Yun lang po yun. Kayo po tayo na. Sabi mo pagkakatayo, nais ko pong magkaroon tayo ng ating pagsisiyasan sa ating sarili. Gaano po ba nagiging patotoo sa atin yung kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon? Isip, nandun pa rin po ba tayo sa idea na every year namamatay ang Panginoon? Well, the truth is, sabi ng Bible, buhay siya. At isang bagay din ba na nakukulong sa isipan natin na minsan nakakalimutan na natin yung katotohanan na yun. Hindi lang yung katotohanan na yun, nakakalimutan natin yung mga turo niya. Nakakalimutan natin yung mga bagay na pinaalala niya sa atin. Kaya huwag tayo magtataka minsan bakit ang gulo ng isip natin, ang gulo ng puso natin, ang gulo ng decisions making natin. Minsan baka may mga nakakalimutan tayo. Ano na ng original language nun? Pay attention. Magkaroon tayo ng attention doon sa mga bagay na tinuro niya. Not only that, sabi na rin, hindi lang basta alalahanin natin, we need to testify mo rin. Patotohanan natin, ibahagi natin. Huwag ka muna mag-isip sa malalayong lugar. Isipin mo muna yung pamilya mo, anak mo, asawa mo, kapatid mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo. Sila muna yung pag-testifyan mo, sila muna yung pagpatotohanan mo.
Isa kasi nakaisip kami tayo sa malaking bagay, pero may mga bagay na dinadaan muna yung Panginoon sa atin. Doon mo muna yung bigay, doon mo muna yung kilala. Pero ang pinakamaganda, huwag natin nakalimutan, i-testify natin. Panginoon, minsan pa po, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa dakilang araw na to, na aming ginugunita, aming inaalala, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal. At naalala namin, Panginoon, na ang lahat ng iyong pangako ay mangyayari kasi ang bagay na napaka-imposible ay tinupad mo, ginawa mo, Panginoon. Ikaw po ay muling nabuhay. Lord, that hope, yung word mo, yung pangako mo, patuloy namin panghawakan. Lord, ano man pong sitwasyon ng mga kapatid ko kung nandito, hindi ko man po isa-isa, hindi ko man po maalaman, pero Lord, give that hope. Ipaalala mo po sa kanila na mayroong pag-asa sa inyo. At di lang po basta pag-asa, sabi ng salita mo, buhay na pag-asa. Sa totoo lang, minsan Lord, nahihirapan kami, nalilito kami, pero Lord, paalala niyo po sa amin, kayo po ang buhay na pag-asa. And ikaw rin, kaibigan, kapatid, marahil sa lahat ng bagay na ito, isang bagay yung kailangan mong gawin. Kailangan mo magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Kung ikaw wala ka pang nalandang panahon, kinilala mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong puso, maaaring sundan mo yung panalangin na ito sa mong Panginoon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa kabila na ako'y nagkamali, nagkasala, inibig mo po ako. Sa daling ito ay inaanyayahan kita sa aking buhay na manahan bilang aking sarili Panginoon. Tagapagligtas. Ako po'y nananampalataya mula ngayon hanggang sa ito dumating. Ako yung kakasiyan sa langit na bayan. Maraming salamat po. Patuloy tayo manalangin. Maraming mananampalataya. Isang magandang paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, na yung resurrection ay mayroong kaampat na tungkulin. Alalahanin natin yung pangako niya, alalahanin natin yung mga salita niya, alalahanin natin yung mga turo niya, at ibahagi natin. Panginoon, maraming salamat po. Ibinabalik na po namin ang pagpuli sa iyo, ang pagkilos sa iyo, ang pagtataas sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.